Okay, so for this example, ang gagawin natin will be yung for loop. So, paano nga ba gumagana yung for loop natin? So first, sa C++, para magamit mo yung for loop, ang unang gagawin mo is you need to declare yung syntax na for, and then after nun, magkakaroon siya ng opening and closing na parentheses. So sa loob ng parentheses, diyan mo ilalagay yung kung anong number ka mag-i-start at kung anong number ka mag-e-end at yung incrementation mo. So, ang unang gagawin natin is to declare kung anong number tayo mag-i-start. But before that, we need to declare yung data type na gagamitin natin. So, it will be int, and ang magiging variable natin will be I. And then, ang start ng counting natin, equal natin siya into 1. So, ang titignan natin sa for loop is yung variable ng ginagamit natin sa for loop, which is yung I. So, ang I natin, equal siya ngayon sa 1. So, meaning, mag-i-start tayo sa 1. And then, isa-semicolon nyo lang siya dyan, and then I is less than equal into 10. So, ibig sabihin yan, i-start ka mag-count sa 1, and matatapos ka magbilang sa 10. So, ito yung start, ito naman yung end natin. And para naman, makapag-move tayo from 1 hanggang 2, 3, 4 hanggang 10, ang gagawin natin, magkakaroon ka lang ng I++ dito. So basically, ang ginagawa lang nito is to add value sa existing value mo, which is yung 1. So hindi ka naman makakapunta sa 10 kung hindi mag-i-increment or hindi madadagdagan ang value ng 1 mo. So ang mangyayari diyan, ang magiging value natin is 1 hanggang 10. And then, in continuation ng counting natin para makita natin siya, maglalagay lang tayo ng cout dito. So sa cout natin, we can do yung string natin para lang at least meron tayong maipakita or maiprint out sa user natin. Like mga instruction or kung ano yung gusto nating i-print. Then ang gagawin natin, lagay lang natin na number. So maglalagay ka lang ng colon para at least meron silang separator ng mismong number at nung string mo. Okay? Now, after nun, ang gagawin natin next is magkakaroon ko lang ulit ng less than operator natin and iko-call natin si I dito. So si I ngayon, ang magiging value niya pag pinrint natin siya ay 1 hanggang 10. Tapos magkakaroon lang tayo ng end line dito. So ang mangyari ngayon, magka-count tayo ng 1 hanggang 10 through incrementation. So pag ni-run natin yung program, eto ngayon yung magiging output natin. So from number 1, so yung first value natin hanggang sa last value natin na 10. So anong nangyari kaya nagkaroon ka ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ay dahil po yan dito sa incrementation natin.